pa noong cellphone, iPad, Xbox at kung ano-ano pang mga gadget. Pero meron ng sipa, tanching, text o cards. Balikan natin ang mga laro ng ating kabataan. Naaalala nyo pa ba ang sipa? Sa game na ito, kailangang patalbugin ang tingga na may nakalawit na taling straw. Gamit lang ang paa o tuhod ng manlalaro. Kailangan hindi malaglag ang tingga o tsapa sa lupa sa nakatakdang bilang ng sipa. Kapag nakumpleto na ito ng manlalaro, sisipain niya ito ng malakas para habulin ng kalaban. Sa bahay na ito sa Maynila, libo-libong sipa ang nagagawa araw-araw. Sina Kathy kasi ang nagsusupply ng mga sipang tingga sa Divisoria. Pagpasukan po siya malakas, pag nakabili na po ng mga gamit yung mga bata. Pero pag magbabakasyon po ng humihina na siya kasi na yung mga bata sa iba-ibang laro. Ang panaling straw, ipapasok sa butas ng tingga. Para dumikit sa tingga ang straw, susunugin ang dulo ng straw gamit ang kandila. Gamit naman ang karayom na nakatusok sa goma ng tsinelas, susuklayin ang straw para bumuhaghag. Kada isang tao raw, kayang makagawa ng 100 hanggang 200 piraso ng sipa kada oras. Ibinibenta ito, 20 pesos kada 10 piraso. Ang team member ng Sepak Takraw National Team na si Jason, nahasa raw dahil sa pagsisipa nung siya'y bata pa. Grade 6 po, naging player na ako ng Sepak Takraw. Pero ang nag-start talaga ako is sa tingga dito sa sipa na to. Simula raw noon, sumipa na rin ang kanyang career. Scholar pa siya sa kolehiyo dahil dito. Nakapaglaro na rin siya sa iba't ibang mga bansa at nakapag-uwi ng mga tropeyo at medalya. Sa Sepak Takraw, kailangan mo pa po ng court, ng mga sapatos, ng kung ano-ano pa pong mga equipments para lang po makapaglaro nito. Eto, kahit saan, basta may kaling maluwag, okay na. Marami naman sa mga batang babae ang paboritong laruin noon, luto-lutuan. Isa na ako riyan. Ay, ito ang isa sa mga paborito kong laruin nung maliit pa ako. Yung luto-lutuan na totoong banga yung gamit. Kasi marami nito sa La Union, gawa sa clay. Pwede mo actually itong lutuan. Masarap magluto rito. Ayan, pwede ka magluto ng kanin, ng ulam. Dito sa aming bayan, sa San Juan, La Union, buhay na buhay pa rin ang paggawa ng mga luto-lutuang yari sa palayok. Ibinibilad muna ni Edwin sa ilalim ng araw ang terracotta clay o putik sa loob ng 3 araw. Kaya dapat matuyo siya para madaling mababad. Pagkatapos, ibinababad sa tubig ng 30 minuto. Kapag natunaw na ang lupa, sasalain ito. Gagawin pala yun. Sunod itong mamasahin. Gamit ang mano-manong pottery wheel, ipoporma ito bilang mga palayok at kalan. Nakagagawa din po ako ng 20 na set isang araw po. Basta magandang panahon. Pagkatapos, patutuyuin sa ilalim ng araw sa loob ng 30 minuto. At saka ito muling ipoporma gamit ang kahoy na pamukpok at bato. Sunod na pakikinisin ng palayok. At saka muling ibababad sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Matapos kulayan gamit ang red clay, pwede na itong lutuin sa pugon mula 4 hanggang 8 oras. Ang bawat set na ibibenta sa halagang 65 pesos lang. Meron na rin ito ngayong mas maliit pang version.
pang souvenir. Oo, malakas po ngayon, lalo na ngayon Holy Week po. Maraming bakasyonista na bumibili ng ganyan po. Ang magpipinsang Daniela, Princess at Riley. Paboritong magluto-lutuan. Si Daniela, pumitas pa sa kanilang bakuran ng mga dahon ng malunggay para raw makapagluto ng sopas. Dahil gumagamit ng totoong apoy ang magpipinsan, bantay sarado sila ng ina ni Daniela para iwas aksidente. Kasi ganyan din namin nung ginagawa namin naglalaro noon. Pero pinagsasabi namin sa kanila na wag silang, mag-ingat lang sila para hindi sila mapaso o makasunog, ma'am. Nagpiprito rin sila rito ng scrambled eggs. Ang kanilang mga niluto. Ipinakain sa kanilang mga stuffed toy sa kanilang bahay-bahayan. Naaalala niyo pa ba ang Tamagotchi? Kagaya ng makabagong virtual pet games ngayon, kailangan mo ring pakainin, paliguan at paglaruin ang Tamagotchi na parang tunay na pet. Grade 3 pa lang daw si Marivic nung nahilig sa paglalaro ng Tamagotchi. Makalipas ang halos 2 dekada, aba, naglalaro pa rin siya nito. Meron na nga siya ngayong mahigit 40 Tamagotchi. So ito naman yung mga Tamagotchi collection ko kasi hobby ko collection. That's what collectors always do. Nung naiwan nga raw ito ng kanyang pinsan sa loob ng nakakandadong bahay nung bata pa sila, halos mangiyak-ngiyak siya sa awa dahil nagugutom na ang kanyang Tamagotchi. Ang kauna-unahang Tamagotchi ni Marivic na black and white pa ang screen, na itago pa niya. I already played this for how many times since grade 4 pa ako, grade 4, grade 5. Tagal na talaga. Ito po yung best friend ko, yung bata pa ako. Ang bago niya ngayon, ang Tamagotchi ID Station. Pwede na rin ngayong bumisita ang isang Tamagotchi sa kapwa Tamagotchi sa pamamagitan ng infrared. Yan naman ako sa iyo, na! Eh si Bitoy, ano naman kaya ang favorite niyang laruin nung siya'y bata pa? Yung tamaang tao, yun. Meron kang mga maliliit na laruan na mga figures, tapos yung gagamitin nyo, magtatamaan kayo. Ang larong ito, tinatawag na touching o tanching para sa ilan. Gumagamit ng isang pamato ang bawat manlalaro. Ang maliliit na laruang tau-tauhan ang ilalagay sa loob ng ginuhit na parisukat sa lupa. Ang lahat ng mapapalabas na tau-tauhan sa guhit, pwede nang iuwi. Tuloy-tuloy lang dito sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na! Ito rin ang paboritong laruin daw noon ng ngayoy radio DJ ng Barangay LSFM na si Papa Baldo. Minsan binabaon namin sa school yun, nilalagay sa bag. Tapos kapag may time, recess, ganyan, or walang klase, sumisistema kami sa likod ng mga classroom. Pero most of the time, mas nakakarami kami ng laro kapag weekends. Umaga hanggang halos gabi na natatapos yung pagtatouching namin. Nagamit nga yung mga laruan. At para hindi raw mapagalitan ng kanyang nanay kapag marurumi na ang kanyang pang-touching, itinatago pa raw niya ito noon sa lata at ibinabaon sa lupa sa kanilang bakuran. Ayaw ng nanay ko dati na naglalaro ko kasi nga kung saan-saan ako nakakarating. Pag nakikita niyo yung laro, nabubwisit siya kaya tinatapon niya or sinusunog niya. Nitong
Huwebes, muling binisita ni Papa Baldo ang kanyang kinalakhang bahay sa Lipa, Batangas. Dito sa eksaktong lugar na to, dito kami naglalaro nung bata pa. Gumagawa kami ng guhe, tapos dito kami nagtatouching dati. Oh, pare. Ano ka? Binisita rin niya rito ang ilan sa kanyang mga kababata. Sa kanilang instant reunion, hindi na iwasan ang magbabarkadang magkantsawan. Wala na. Magkakasuntukan na pagka nagkadayaan. Hanggang sa nagkahamunan. Saan pa kung hindi sa touching? Miro pahawakan ng panalo. Nakakamiss din na makalaban ulit sila kasi yung ibang mga bata ngayon parang iba na yung nilalaro eh. Wala na yung ganito. High-tech man ang mga laruan ngayon. Iba pa rin ang mga kinalakhan nating laruin noon. Mas nahihikayat daw ng mga itong maging malikot ang ating imahinasyon. At ang mga nabuo ritong pagkakaibigan, kadalasan panghabang buhay. Bagay na hindi makukuha sa mga gadget na madalas ikaw lang ang naglalaro. Ikaw, natatandaan mo pa ba ang mga paborito mong laruan nung minsang ikaw ay bata pa? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.